But you cannot kill the environment, because if you kill the environment, you kill everything. One-third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. Subukan mong huminto sandali at tingnan ang iyong paligid. Ang hangin ating nilalanghap, ang malinis na tubig na ating iniinom, at ang pagkain na sa ating hapag araw-araw. Saan nga ba nagmula ang lahat ng ito? Kadalasan, dahil sobrang bilis at abala ng ating buhay sa lungsod, nakakalimutan natin ng isang mahalagang bagay. Hindi tayo hiwalay sa kalikasan. Tayo ay bahagi nito. Sa bawat bagong gusaling itinatayo at sa bawat kalsadang binubuksan, laging may epekto ito sa ating kapaligiran. Ako si Paul Malabanan, at sa bidyong ito, titingnan natin ang ugnayan ng tao at ng kalikasan. Aalamin natin kung paano binabago ng ating mga gawain ang natural na balanse ng mundo at kung ano ang maaaring mangyari kapag tuluyang nasira ang ating kapaligiran. Pag-usapan natin ang tunay na sukat ng problema. Sa nakalipas na ilang dekada, mabilis na lumobo ang populasyon ng tao sa buong mundo. At kaakibat ng ating pagdami ay ang tila walang katapusang demand sa lupa, tubig at enerhiya. Upang magbigay daan sa mga bagong pabahay, naglalaki ang kalsada at mga modernong commercial zones, libo-libong ektarya ng mga lumang kagubatan at dating luntiang sakahan ang patuloy na pinuputol at tinatabunan ng semento. Tingnan natin bilang konkretong halimbawa ang mabilis na paglawak ng mga mega-industrial complexes at high-tech manufacturing hubs tulad ng mga modernong electronic and semiconductor facilities. Bagamat totoo na nagdadala ang mga ito ng trabaho at kaunlaran sa ekonomiya, may mabigat itong kapalit sa ating kalikasan. Ang pagpapatakbo pa lamang ng mga pasilidad na ito ay nangangailangan ng malalawak na lupain at kumukonsumo ng milyon-milyong litrong sariwang tubig araw-araw mula sa ating mga ilog at underground water reservoirs. Ang tawag dito ay habitat destruction o ang direktang pagkaubos ng likas na tirahan ng ating mga hayop at halaman. Sa bawat punong pinuputol at sa bawat ilog na nasasaid, nawawalan ng tahanan ang mga katutubong wildlife. Ito ang itinuturing ng mga siyentipiko na numero unong dahilan kung bakit marami sa ating mga natatanging uri ng hayop at halaman ang mabilis na naglalagay sa bingit ng pagkaubos. Bakit nga ba napakahalaga na kumpleto ang mga halaman at hayop sa ating kapaligiran? Bakit kailangan nating alalahanin kahit ang pinakamaliliit na insekto sa damuhan? Dahil sa totoo lang, ang kalikasan ay parang isang higanting team. Walang nabubuhay ng mag-isa. Bawat organismo ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng tinatawag nating symbiotic relationships o ang ugnayan ng iba't ibang uri ng buhay. Tingnan natin ang mga bubuyog bilang halimbawa. Sa pamamagitan ng mutualism, kung saan parehong panig ay panalo, kumukuha ang bubuyog ng matamis na nektar mula sa bulaklak para sa kanyang pagkain. At habang ginagawa niya ito, naipapasa niya ang pollen sa iba pang halaman. Dahil dito, nakakapagparami ang mga pananim na pinagkukunan natin ng gulay at prutas. Mayroon din tayong tinatawag na commensalism. Tulad na lamang ng mga ibon na gumagawa ng pugad sa matataas at matitibay na sanga, ang ibon ay nagkakaroon ng ligtas na tirahan para sa kanyang mga inakay, habang ang puno naman ay nananatiling maayos at hindi nasasaktan. Ang lahat ng pagtutulungang ito sa kalikasan ang nagbibigay sa atin ng libreng ecosystem services. Sila ang dahilan kung bakit may malinis tayong hangin, may natural na filter para sa malinis na tubig inumin, at matabang lupa para sa ating pagkain. Isipin mo ito bilang isang spider web. Kapag may pinutol kang isang hibla o may isang species na tuluyang naglaho, hihina ang buong network
at tayong mga tao ang unang makakaramdam ng epekto nito. Hindi lamang ang pagkaubos ng tirahan ang sumasakal sa ating kalikasan. Kasabay nito ang dalawang matinding banta na patuloy nating pinalalala, ang polusyon at ang mabilis na pagbabago ng klima. Araw-araw, ang mga nakalalasong usok at kemikal tulad ng sulfur dioxide at nitrogen oxides na ibinubuga ng mga sasakyan at pabrika ay humahalo sa ating ulap. Ang resulta, acid rain. Kapag bumagsak ang acidic na ulang ito, tinatanggal nito ang mahalagang mineral sa lupa at sinusunog ang mga dahon ng halaman na nagiging sanhi ng unti-unting pagkamatay ng buong kagubatan. Sa ating mga karagatan naman, doble ang pasakit. Bukod sa milyon-milyong toneladang plastic waste na lumalason sa marine life, ang patuloy na pag-init ng temperature ng tubig ay nagdudulot ng malawakang coral bleaching. Namumuti at namamatay ang mga bahuraang nagsisilbing nursery at tahanan ng libo-libong uri ng isda na inaasahan natin para sa ating pagkain. Para mas madaling maunawaan kung bakit bumabagsak ang ating kalikasan, binuo ng mga environmental scientists ang acronym na HIPPO. H or habitat loss o ang direktang pagsira sa tirahan ng mga hayop. I, invasive species o ang pagpasok ng mga dayuhang peste na umuubos sa lokal na wildlife. P for pollution o ang dumi na kinakalat natin sa hangin, lupa at tubig. P for population or growth o ang mabilis na pagkonsumo ng mga limitadong likas na yaman. At O or overexploitation o ang labis na pangingisda, pangangaso at pagputol ng mga puno ng walang habas. Kapag pinagsama-sama mo ang limang salik na ito, hindi lang simpleng pagkasira ang nagaganap, unti-unti nating binabaklas ang mismong life support system ng ating sariling planeta. Ngunit sa kabila ng lahat ng problema ang ating nakita, hindi pa dito nagtatapos ang ating kwento. May pagkakataon pa tayong baguhin ang takbo ng sitwasyon sa pamamagitan ng sustainable practices o ang responsableng pamumuhay na may malasakit sa kalikasan. Ang maganda rito, hindi mo kailangan maging eksperto o gumastos ng malaki para makagawa ng pagbabago. Pwedeng-pwede tayong magsimula sa ating sariling mga tahanan gamit ang tatlong simpleng hakbang. Una, isabuhay natin ang 5 R's. Refuse o tanggihan ng mga single-use plastics tulad ng straw at plastic cups. Reduce o bawasan ang labis na pagbili ng mga bagay na itatapon lang. Reuse at repurpose ang mga lumang gamit. At panghuli ay ang pag-recycle ng tama. Ang simpleng pagbubukod pa lamang ng basura sa bahay ay malaking bawas na sa toneladang dumi na napupunta sa ating mga estero at karagatan. Pangalawa, maging matalino sa paggamit ng tubig at kuryente. Ang pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit, paggamit ng energy-efficient appliances, at pag-iwas sa pag-aaksaya ng tubig habang naguhugas ay malaking tulong para mabawasan ang konsumo sa ating mga power plants at watersheds. At pangatlo, suportahan natin ang luntiang komunidad. Ang simpleng pagtatanim ng mga native plants at namumulaklak na halaman sa iyong bakuran o maging sa mga paso sa terrace ay nagsisilbing instant sanctuary at pagkukunan ng pagkain ng ating local pollinators tulad ng mga bubuyog at paru-paro. Kapag pinagsama-sama natin ang maliliit na desisyong ito araw-araw, hindi ito mananatiling simpleng routine lamang. Ito ay magiging isang malakas na kilusan para sa pagbawi ng ating kalikasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, isa lamang ang katotohanan kailangan nating baunin. Ang kalikasan, kayang-kayang mabuhay at magpatuloy nang wala ang mga tao. Ngunit tayong mga tao, kailanman ay hindi mabubuhay kapag nawala ang kalikasan.
Hindi pa huli ang lahat para magbago. Araw-araw, bawat desisyon at kilos natin ay nag-iiwan ng marka sa mundong ito. Ang tanong na dapat nating sagutin ngayon, anong uri ng marka ang nais mong iwanan para sa susunod na henerasyon? Isang planetang wasak dahil sa kapabayaan o isang mundong masigla dahil pinili mong kumilos?